Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intensyon, pasasalamat ng pamilya ni Wilfredo at Cristina Pascua, Emmy Reyes, Guadalquiver at ng KJ's Home Baked Delights, Baby Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Juliet Herrera, Marie Tagala, Erica Rolino, Mamaril at Sawadan, at para sa karawan ni Lani at Michelle Orbeta, Aya Joquino, para sa natatanging kahilingan ni Marife Tagala, Janet Reyes, Justin, Paul, Sarah, Hannah, David, Freddy, May, Jim, Maribeth, Josephine, Flor, Eleanor, Laila, Elizabeth, Joy, Renato, at para sa kagalingan ni Arnil Manaloto, Adela Mutuk, Esther Mendoza. Alalahanin po natin ang kaluluwa ng mga yumaong Nelson, Luisa, Jesus, Romeo, Jesus, Juan, Rex, Cleope, Sotero, Delfina, Sotero, Pedro, Fernando, Pilar, Macedonio, Jeronimo, Roel, Ruben, Macedonio, Vic, Maxima, Danilo, Tess, Sol, Feli, Delphine, Rosita, Ernesto, David, Gina, Inocencio, Roberto, Mariano, Felixberto, Christine, Jose, Wilson, Rosario, Rex, Gerald, Remedios, Jose, Florante, Leo Digario, Orlando, Esmeraldo, Amado, Anacoreta, Corazon, Estrella, Anthony, Susan, Michael, Rico, Vic, Alberto, Esther, Fermin, Violeta, Julieta, Quirino, Jesus, Joaquin, Jesus, Maxima, Aloy, Jasper, Mark, Virginia, Nelia, Silverio, Amado, at Augusto, at ang lahat ng mga yumaong nakalista sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor na aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Hallelujah.
Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya: Quirino Cristobal, Cristeta Tan, Camille de Guzman, Pamilya Caspe, Talon, Harabet, Simangan, Pamilya Naag, Lavillas at Ferrer, Dani at Lito at Edna Iliascas, Lourdes Hilario, Grace Balvin, Ramon at Marie Cris Aurio, Glo Gonzales Salazar, Elma Lagbador, Maria Teresa Mendoza, Pamilya Ong Reyes at Aliarde, Pamilya Buwan at Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jared Feni Victoriano, Pabilito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Ju, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, June at Solid de Rosario, Edgar at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Eddie Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Afik Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Zeni Galvez, Alicia Arcega Viacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Aida Resurrection, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abit Said Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Peng Sulit, Janet E. Pascual at hindi ng Ilibi Community, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Solid Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, drivers at employees ng Malvine Trucking, James Emerson Faner, Jamiel S. Agota, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Eddie Jimenez, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Janet Waba Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Enel Guzman, June at Doris Pilhera, Dr. Marat Marie Tolentino, Gigi Bautista Alejandro, Dennis at Evelyn Bunag, Susan Lumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Aurelio Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Cheryl Del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, para sa karawan ni na Alex Magdaraog, Ben Valerio, Estelita Mendoza, Stephanie De Leon, Father Riman Katindig, Rochelle Narciso, Mitch Caparas, Camila Ann Santos, Ronel Reyes, Cerces Gabriel Pagaw, Jomar Amante, Mel C. D., Pauline Bartolome, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Celidonia, Bibiana, Hil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Bran, Angelo, Jose, Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Benencito, Lourdes, Father Mario Ronilio, lahat ng mga namayapang mga liktor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalani magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ng iyong anak, sa pamagitan niya naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya mga alagad at ang sabi, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig na yon at upang makabili sila ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng mandamandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinagati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita, pinapakita sa atin kung papaano ang ating Panginoon ay nagpakain sa 5,000 kalalakihan at marahil bukod pa ang mga bata, bukod pa ang mga kababaihan. Kaya nga ganung kadaming tinapay, ganung kadaming isda ang ipinamahagi, samantalang nagsimula lamang sila sa 5 tinapay at 2 isda. Kaya nga ng paghati-hatiin ito ng ating Panginoon, nagpasalamat sa kanyang Ama at nang ibahagi ito sa lahat ng mga tao, ang lahat ay nakakain at nang tipunin pa ang mga lumabis na pagkain, nakapuno pa sila ng 12 bakol ng mga pira-pireso at hati-hating mga tinapay. Kaya nga po mga kapatid, pinapakita sa atin, sa Diyos ay walang imposible, sapagat maaaring hipuin ng ating Panginoon ang puso ng mga tao upang ilabas mula sa kanilang lukbutan ang mga itinatagong pagkain upang sa gayon mapaghati-hatian at mapagsalu-saluhan. Kaya nga po kapag kapos sa atin, may tinatawag tayong salita, yung potluck. Yung po bang ibig sabihin, may handaan, pero yung pagkain na ihahanda, manggagaling sa bawat isa na dadalo sa handaan, sapagat bawat isa magko-contribute. Kaya nga po marahil mga kapatid, may mga pagkakataon, ganyan din ang nangyayari sa mga tagasunod ng ating Panginoon. May daladala, subalit nakatago. May daladala, sapagat ang iniisip,
paano naman kung kami ang magutom? Subalit mga kapatid, ang ating Panginoon, may kakayanan siya na hipuin ang puso ng bawat isa upang ang mga matigas na puso ay lumambot, upang ang mga mararamot ay maging mapagbigay. At hindi po naman mga kapatid, ang isa pang po pwedeng gawin ng ating Panginoon, hindi lamang hipuin ang puso ng mga tao, kundi tunay nga makagawa ng isang himala, makagawa ng isang milagro na mula sa lilimang tinapay at 2 isda, maaari na paramihin ito ng ating Panginoon. Sapagkat kung paanong nabubuhay ang mga patay sa kapangyarihan ng Diyos, kung paanong gumagaling ang mga may sakit, kung paanong pinalalayas ng Panginoon ang demonyo, kung paanong pinatitigil niya ang mga unos doon sa dagat, kaya rin ng ating Panginoon ang iba pang mga bagay na hindi natin maubos maisip na magagawa ng ating Panginoon. Kaya nga sa lilimang tinapay at 2 isda, makagagawa ang ating Panginoon ng himala upang paramihin ang lahat ng mga pagkain na ito. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, sa aklat ng Henesis, nung nagsimula na magkaroon ng liwanag, nung magsimula na magkaroon ng mga punong kahoy, nung magsimula na magkaroon ng mga hayop at iba pang nakikita natin sa daigdig, ang ating Panginoon ay nagsimula lamang sa wala. Sa isang salita, nagkaroon ng liwanag. Sa isang salita, nagkaroon ng sanglilika. Sa isang salita lamang, nagkaroon ng iba't ibang uri ng punong kahoy, mga bungang kahoy at hindi iba't ibang uri ng mga hayop. Sa isang salita, nagkaroon ng katuparan, nagkaroon ng kaganapan ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga po sa paglalarawan sa aklat ng Henesis, ginawa lamang na paglalarawan yung paglikha sa tao na tayo ay nagmula sa kinampal na putik at gayon din naman ay inihubog bilang isang tao. Paglalarawan sapagat nais ipakita, importante ang tao, nais ipakita, mas mahalaga at mas mataas ang dignidad ng mga tao kaysa sa iba pang mga sanglilika. Kaya nga po pinapakita sa atin kung paanong ang Diyos ay nagkumuha pa ng isang timpal na lupa at inihubog bilang tao at hininghan sa ilong. Subalit mga kapatid, kahit naman po hindi gawin ito ng Diyos sa isang salita lamang, kung paanong nalika ang daigdig, kung paanong nalika ang lahat ng laman ng ating nakikita sa ating paligid, kaya rin niyang gawin ito para sa bawat isa sa atin. Sa isang salita lamang po pwedeng mapuno ng mga taong daigdig sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng ating Panginoon. Subalit mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, pinapakita sa atin kung paanong gumamit ang Diyos ng isang kimpal na lupa para ihubog bilang tao. Sa ating mabuting balita, ginamit din ng ating Panginoong Hesus ang 5 tinapay at 2 isda upang nang sa gayon mapakain ang lahat ng mga tao na sumusunod sa Kanya. Kaya nga po ang pinaka-importante rito ay hindi lamang yung pagpapakain ng ating Panginoon, hindi lamang yung pagpaparami ng tinapay at isda. Ang importante rito ay yung ginawa ng ating Panginoon kung bakit pinarami niya ang mga tinapay at isda, sapagat ang sabi sa mabuting balita, nahabag ang ating Panginoon sa mga tao na susunod-sunod sa Kanya, sapagat sila parang mga tupa na walang pastol. Kaya nga pinakain niya ang mga tao, hindi dahil nagmamayabang siya, pinakain niya ang mga tao dala ng habag sa kanyang kalooban. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo lumalapit sa ating Panginoon, ganun din ang pinapakita sa atin ng Diyos. Naggumagawa ng paraan ng Diyos, binibigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan, hindi sapagat nais niyang ipagmayabang yung kanyang kakayanan, hindi sapagat nais niyang ipakita ang buo lamang niya na kapangyarihan, kundi ang Panginoon ay nakahabag sa atin, sapagat ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng habag, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga po habang tayo lumalago sa pag-ibig, lumalago rin tayo sa habag para sa ating kapwa. Lumalago rin tayo sa pagmamalasakit sa ating kapwa, sapagat ang pag-ibig ang nag-uudyok sa atin. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, ito ang ipinapakita sa atin. Ang Diyos sa paglalarawan sa kanyang sarili ay walang iba kundi lantay na pag-ibig. Kaya nga sa tuwing makikita niya ang mga taong sumusunod sa Kanya, hindi kayabangan, kundi habag ang nadarama ng ating Panginoon, sapagat ninanais niya na tulungan din ang mga tao sa Kanyang paligid. Ninanais niya na pastulan ang mga taong nag-aapuhap sa kadiliman ng kanilang buhay. Nais niyang pastulan ang mga taong tila baga naghahanap ng mamumuno sa kanila bilang mga kawan, bilang mga tupa na hinahanap ang pastol na mga ngalaga sa kanila. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, madalas nangyayari rin po sa atin yan, na habang tayo ay nagpapakain sa ating kapwa, mayroong ibang mga tao, iba't iba ang intensyon
bakit nagpapakain? Kaya isipin po ninyo, merong ibang mga tao, nagpapakain kasi gustong magmayabang. Nagpapakain para ipakita na sila ay maraming salapi. Nagpapakain para ipakita na sila ay maraming yaman. Kaya yung iba mahahalata mo sa kanilang pagsasalita, hali kayo, magsikain kayo, magpakabusog kayo, marami pa kami niyan sa loob. Kaya nga kapag po ganun ang naririnig mo, kuminsan may mga generous talaga. Pero minsan, makakatapat ka ng ibang mga tao, akala mo'y generous, yung pala, gusto lamang ipagmayabang. Marami kaming ganyan, marami kaming pagkain, marami kami na mga salapi, marami kami na kayamanan. Samantalang mga kapatid, meron namang iba, nagpapakain, pero dahil merong pinagtatakpan. Sige, kain lang kayo ng kain, magpakabusog kayo. Yung pala mga kapatid, yung mga anak niya, nakatingin lang sa mga bisita. Bakit? Kasi tinitignan kung gaano kadami yung kakainin ng bisita. Kaya kapag po halimbawa, kinain na yung kabilang pisngi ng bangus at akma pa nakakainin ng bisita yung kabilang pisngi ng bangus, bumubulong na yung anak, Nay, kinakain na po yung kabila, wala nang matitira sa amin. Kaya yung iba, nagpapakain. Bakit? Pinagtatakpan, kinahihiya yung kanilang kahirapan. Hindi naman masama yung maging mahirap. Hindi naman masama na ikaw'y magpakain. Pero yung dapat lamang, yung sasapat lamang para sa iyong bisita at para sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, ang ating Panginoon, nagpakain ng mga taong sumusunod sa Kanya, hindi dahil nagmamayabang siya, hindi sapagat may pinagtatakpan siya, kundi ang ating Panginoon, mga kapatid, nagpakain, gumawa ng hibala, nagmalasakit, tumulong sa kanyang kapwa, dala ng kanyang matinding habag, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal para sa kanyang kapwa. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo po ay gagawa ng mabuti para sa ating kapwa, sana hindi sapagat nagmamayabang lamang tayo. Kaya gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, hindi sapagat may pinagtatakpan ka lamang. Kaya ka gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, sapagat iyon ang nararapat. Kaya ka gumagawa ng mabuti para sa iyong kapwa, sapagat nais mo na makatulong sa iyong kapwa kung paanong ang Diyos ay nagmamalasakit din sa atin. Kaya nga po hindi dala ng kung ano paman, kundi dala ng habag, dala ng pag-ibig, kaya tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. At kapag ganoon ang ating layunin, nagiging dalisay ang ating pagkatao. Kapag gayon ang ating ninanais, ang Diyos ang magkakatiwala sa atin ng panibagong mga biyaya na ibabahagi natin para sa iba. Kaya ang Diyos ang magpapala sa atin at ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa bawat kabutihan na ginagawa natin para sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, gumaya tayo sa kanyang halimbawa, maging mahabagin din tayo, maging mapagmahal din tayo sa ating kapwa, at matuto tayo magmalasakit, lalo tigit sa ating kapwa na lubos na nangangailangan, kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang Diyos ama lamang ang makakatugon sa pagkagutom ng puso't kaluluwa, kaya idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panambitan ng ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. At tinawang maunawaan ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aluin ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makasalunawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, ibigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming imikka, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming pinagdiriwang ay siya naman ngayong mapagsalusaluhan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kadyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalabatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sabang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Tunghayan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang pingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Magsiluhod po. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit
upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagbalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang pinagkalubong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong binigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.